Ang mga Pilipino ay hindi nyo na maloloko. Kahit paikot-ikutin nyo ako sa Senado, totoo ang mga sinasabi ko. Ito nga ang naging pahayag ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales. Hi mga ka-trenders! Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, mag-subscribe na at i-hit ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Ayon sa interview ni Atty. Harry Roque kay Morales, bukod sa paninindak ni Senator Jinggoy Estrada, nakatanggap din siya ng iba pang pressures mula sa iba't ibang tao. May mga nag-aalok sa kanya ng milyones para baliktarin ang kanyang panig patungkol sa PDEA leaks document. Pero pinaninindigan ni Morales na hindi siya tatanggap ng suhol dahil totoo ang kanyang mga sinasabi. Sinabi din ni Morales na totoong may witness na nakakita sa pagdudurog ng droga ni Pangulong Marcos kasama ang yumaong kaibigan nito na si Bong Daza at film actress na si Maricel Soriano. Kaya sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay at maging sa kanyang pamilya, nangako si Morales na ilalaban niya ang tama at ang katotohanan. Sa gitna nga ng panayam ni Atty. Roque kay Morales patungkol sa paratang nasangkot si Pangulong Marcos sa ilegal na droga, ay nanawagan nito na sumailalim na ang Pangulo sa isang hair follicle drug test. Sa kabila nga ng mga pahayag ni Morales, itinanggi ng mga opisyal ng PDEA na mayroong ganitong ulat. Sinabi ni PDEA Chief Moro Virgilio Lasso sa isang Senate inquiry na ang nasabing dokumento ay hindi nag-i-exist at ang mga aligasyon laban kay Pangulong Marcos ay itinuturing na bahagi lamang ng isang smear campaign laban sa administrasyon. Dagdag pa rito, kunestyon ng mga kaalyado ng Pangulong Marcos sa Kongreso ang motibo ng investigasyon ng Senado na pinamumunuan nga ni Senator Bato de la Rosa, at sinabi nilang ito ay isang politikal na hakbang lamang upang sirain ang reputasyon ng Pangulo. Narito naman ang ilang mga reaksyon ng ating mga kababayan na aking nakalap. Sabi ni user ID at Josephine Cornelius 9098, "You know what? This PBBM administration is sick. Si Sir Jonathan Morales, siya ang dapat maging senador, di tulad ng convict bribery na si Jinggoy Estrada. Kung sino pa ang convicted, siya pang makapalang mukha. Is all I can say to Sir Jonathan Morales, I always be careful, even your best friend, any friend who will invite you for a party maybe. Wag na lang lumabas, just stay in your humble house. Put more CCTV around your house. We pray for your safety." Komento naman ni Ricardo is 836. "Mag-resign na kayo, ang lahat ng involved sa drug na 13 billion. Kayo Abalos and PBBM, resign." Ayon naman kay @miaro7151, "Nasa inyong panig po ng ang mga Pilipino at proud ako bilang Pinoy dahil may mga bagong bayani tayo na matatag at may paninindigan. Saludo po ako sa inyo, Sir Jonathan Morales." Dagdag pa ni Carmelita ko 2743, "A blessed morning, Honorable Attorney Roque. We are begging, sir, kindly extend your good heart to Sir Jonathan Morales, being a good servant, honest, integrity, truthfulness, faithfulness, that's his works, the standard fruit that his works. We salute him, being very brave, though his life is in danger. We pray for help and God's protection, guide besides Sir Morales. God bless you, Attorney Roque and Sir Morales." Saad naman ni @JimUB9215, iba pa naman ngayon ang administrasyon dahil pinapatulan nila maingay sa social media. Hindi katulad ni dating Pangulo na hinahayaan lang ang mga vlogger mang-bash sa kanya. Ito naman ang sabi ni @Perla Mariano 4435. "Ay, saludo kami sa iyo, ex-PDEA agent Jonathan Morales, na matalinong pag-iisip nyo na talagang pinaglalaban mo ang sambayan ng Pilipino na gaano man gabundok ang milyones na yan upang kayo ay manahimik, pero hindi kayo natukso sa gabundok na milyones na yan. Pero kung ibang Jonathan Morales yan,
Or naging tikop na ang bibig mo, at least milyonaryo ka, di ba? Kaya nga saludo kami Expedia Agent Jonathan Morales sa iyo. Ingat lang po kayo lagi, God bless po. Ang mga kaganapan ngang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng katotohanan at katapangan sa gitna ng kontrobersya. Habang patuloy ang mga investigasyon at diskusyon, naway manaig ang hustisya at katotohanan para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Dito na nga po nagtatapos ang ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig at patuloy na suporta. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa iba pang balita at usapin na trending at napapanahon. See you on my next one. Paalam!